Monica POV. Tulala ako kahit umaandar na ang sasakyan ko palabas sa eskwelahan. Halo-halo ang nararamdaman ko. Ang bigat ng dibdib ko, at panay ang pag-iinit ng sulok ng mga mata sa magkahalong galit, inis, pagod, at sakit. Pinagpatuloy ko ang pagmamaneho, habang nakatutok lamang ang malamig na tingin sa daan, at mahigpit ang bawat kabig sa manibela, nang biglang tumawag si Gideon. Napatingin ako sa cellphone ko at sinagot iyon. "Oh, Monica. Nasaan ka na?" Sabi ko'y hintayin mo ako, nandito pa kami ni Aldrin, bungad nito sa tawag. "I'm sorry, Dian. I need to go home." Pinatatawag ako ng daddy, sabi ko na lang, at binalik ang tingin sa daan. Ganoon ba? Bakas ang pagkadismaya sa boses nito. Hindi ko na pinatagal ang pag-uusap namin ni Gideon, at pinatay ko na rin ang tawag. Wala sa sarili akong nagpatuloy sa pagmamaneho, habang malalim ang pag-iisip. Kulang na lang ay mapapikit ako, habang echo sa aking isipan, iyong mga sinabi ko kay Darius, ang mga salitang binitawan ko kani-kanina lamang, at sa sobrang inis na naramdaman ko, para sa lahat ng nangyayari, at inis na rin sa sarili kong ginagawa, tuluyang nanlabo ang mga mata ko sa luha. Pinalis ko iyon ng palm attack sa aking pisngi, habang tinatahak ang daan pauwi. Hindi pa man ako tuluyang nakakalayo mula sa Amadeo College, ay napatingin na ako sa rearview mirror ng sasakyan ko, at ganoon na lamang ang pagkatigil, nang makita ang pamilyar na kotse mula sa aking likuran. Nangunot ang noo ko, at nilaipat ang tingin sa side mirror, at nang makumpirmang sasakyan ni Darius iyon, ay lalong sumidhi ang galit sakin. Bakit ba ayaw niya na lang akong tigilan? Tapos na kami. Tapos na akong magpauto sa kanya, at tapos na akong intindihin ang lahat. Sa sobra kong inis, ay mas binilisan ko ang takbo ng aking sasakyan. Napatingin ako sa cellphone ko, nang mag-ring ulit iyon. Unregistered number. Nangunot ang noo ko at sinagot ko iyon. Darius's voice immediately filled my ears. Napapikit ako nang matintong siya iyon. "Stop the car right now, Monica. While I still have my patience," matalim niyang sabi mula sa kabilang linya. Lalong pumait ang aking ekspresyon. "Sino ka para utusan ako? You stop your car. I don't need you. Tigilan mo na ako, dahil tinigilan ko na rin kayo." Pag-alit kong sabi, at pinatay ang tawag. In-off ko na rin ang cellphone ko, para hindi niya na matawagan pa ulit. Dahil mas mabilis siyang magpatakbo ng sasakyan, naabutan niya ako. Napatingin ako sa bintana sa aking gilid, nang makitang pinantayan niya ako, at binaba niya ang bintana ng kanyang sasakyan. Napatingin ako, at nakita ko nga siya sa loob. Lalong sumama ang timpla ko. Talagang pinapainit niya ang ulo ko. I said I don't want to see him anymore. At bakit ngayon pa? Kung kailan nasira na lahat. Kung kailan nagawa ko na ang mga ayaw niya. Hindi ko yun pinansin, at lalong pinaharurot ang sasakyan ko palayo, hanggang sa mawala si Darius sa aking paningin, at tuluyan akong nakalayo mula sa eskwelahan. Kahit anong lingon ko sa side mirror para i-check ang likuran ng sasakyan ko, hindi ko na matagpuan ang sasakyan ni Darius. Napahinga ako ng malalim sa pag-iisip na natakasan ko na siya, o baka naman ay hinayaan niya na lamang ako, at napagod na. Pinagpatuloy ko ang pagmamaneho, hanggang sa manlaki ang mga mata ko, nang bago ko pa malagpasan ang isang pakrus na daan, ay may lumiko ng sasakyan mula sa kanan at sinalubong ako. Sa gulat ay naipreno ko agad ang sasakyan ko, at sa lakas ng impact nyon, ay halos mapasubsob ako sa manibela. Napamura ako ng malutong dahil pakiramdam ko, ay kamuntikan na ako roon. Nanginginig sa galit na nagangat ako ng tingin sa harapan ng sasakyan ko. Nakahinto ang isang itim na sports car sa mismong tapat ng kotse ko, kaunti na lamang ang pagitan, at bubunggo na sa harapan. Dahil nauna ang labis na iritasyon, hindi ko na iyon tinagalan ng tingin, at binuksan ko na ang bintana ng kotse ko, at agad sinungaw roon ang kalahati ng katawan ko. Galit akong tumingin sa nagmamaneho nyon. At doon ko lang napagtanto ang nangyayari, nang binaba ni Darius ang bintana sa kanyang tabi. Ang siko ay nakapatong sa bintana, at talagang confident lang sa ginagawa niya. "What are you doing, Darius? Tumabi ka," matalim na sabi ko. "Bumaba ka riyan," utos niya, at kahit hindi sumigaw ay narinig ko, dahil sa buo at mariing boses,
na mas malinaw pa kaysa sa langit na ngayon, ay nagbabadya ng pag-ulan. Itabi mo ang sasakyan mo, o mapipilitan akong banggain yan. Huwag mo akong hamanin, mariing sabi ko, habang nasa bintana ko pa rin. Iatras mo iyan, matalim kong sabi. Hindi ako natatakot na banggain ka. I don't care, if your car is worth more than my life. Pagbabanto ko, hindi ko man lang siya nakitaan kahit kaunting takot o pagkabahala. Ni hindi niya ginalaw ang sasakyan. Sa halip ay bumaba siya roon. Natigilan ako, noong makita siyang bumaba, at lumapit sa sasakyan ko. Nagsalubong ang mga kilay ko, na tila nagbabanta kapag nilapitan niya ako. We need to talk, Monica. Kung ayaw mo akong kausapin ng maayos, then we'll do it here, pinal niyang sinabi. Nahuli niya ang mga mata ko. Nagtama ang paningin namin ni Darius, ngunit saglit lang iyon, dahil iniwas ko rin ang tingin ko, na tila binahaw ang isipan ng nangyari sa Manila, at mga sinabi ni Kemi. Don't try to walk away again, Monica. Alam mong maabutin pa rin kita, kahit umalis ka ngayon, sabi ni Darius, dahilan para lalong manlamig ang aking sistema. Binalikan ko siya ng tingin, at malamig na tiningnan. Huwag mo akong trituhin, na katulad ng dati na nagpapauto sa'yo. I'm done with you, Darius. Katulad ng sinabi ko, you bored me out. Nakahanap na ako ng pamalit sa'yo at I've had enough, Monica. Bumaba ka riyan. Mag-uusap tayo, saad ni Darius na tila hindi gusto ang narinig. Sa sobrang dilim ng tingin niya, natahimik ako, nawalan ako ng salita, pero sinikap kong pantayan siya. Bakit ako matatakot sa kanya? Baka nakakalimutan niya ang ginawa nila. Silang lahat. Wala ni isang nag-abala, na magtanong kung totoong ginawa ko iyon. They just assumed. Bakit? Dahil mukha nga akong patay na patay kay Darius. All this time, iyon pala ang tingin nila sakin. Hindi kagulat-gulat, na malamang magagawa ko iyon, dahil nahinuhan na nila, na may gusto naman talaga ako kay Darius. Sarkastiko ko siyang tiningnan, sarkastiko ring natawa. Mag-usap. Fine, mag-usap tayo. Pag-usapan nating dalawa, kung paano mo ako inuto, at kung paano niyo ako pinagtulungan. At pag-usapan na rin natin, kung paano ko sinaktan si Kemi. Mariing sabi ko, at binuksan ang pinto ng aking sasakyan. Pagbaba roon, ay nagkaharap agad kami. Magkasalubong ang mga kilay ni Darius akong tiningnan. His expensive suit told me, that he might just got out from work or whatever business he has today. Senaryo ko ang pinto ng sasakyan ko, at tiningnan siya. Bumaba ang kanyang tingin sa kabuuan ko, bago umangat muli ang tingin sa mga mata ko. Ano? Ipaliwanag mo. 3 minuto. Siguro naman ay ayos na iyon. Malamig kong tanong. What are you doing with your life, Monica? Ang una ni Darius na tanong. Iyon pa lamang ang lumalabas sa kanyang bibig, pero natigilan na ako. My life has nothing to do with you, Darius. Well, at least not anymore, pahina kong sagot. Anong kasinungalingan ang mga sinabi ni Kemi sa iyo? Sunod niyang mabigat na tanong. Lalo akong natigilan. Akala ko ay kaya ko nang harapin si Darius. Akala ko kaya kong tingnan ang mga mata niya. This is the time for me to explain myself, pero bakit, nasasaktan lang ako? Kasinungalingan. O uutuan mo na naman ako ngayon? Malamig kong tanong, habang nagsisimula ang pag-iinit ng sulok ng mga mata ko. Natigilan si Darius. Gumalaw ang kanyang panga, at may dumaang sakit sa mga mata niya. When did I ever fool you? Bakit? Hindi ba? Malamig kong tanong. Sa isang iglap, parang bumalik sa akin lahat ng sinabi ni Kemi, and the way I ruined my life for the past weeks. The way I cried every night, tinatanong kong bakit kasi ganito ako. Ngayong kaharap ko si Darius, at siya mismo ang nagbubukas ng usapin, hindi ko mapigil ang maipakita ang totoong nararamdaman ko. Niloko mo lang ako, Darius, at ako naman nagpauto. Palibhasa kasi mahal kita, but that's my mistake, masyado kitang mahal. This is becoming an obsession, at may nadadamay na. Saad ko. Siguro'y naipon na ang lahat-lahat ng bigat sa dibdib ko, kaya nagawa kong harapin ang mga mata niya, at tingnan ng walang pag-aalinlangan. Darius, ganito lang ako pero. My voice broke.
Mahirap pero pinilit kong magsalita. Pero may nararamdaman din ako. Nasasaktan din ako. Kahit parang bato ako sa paningin ng lahat, na kahit anong masasakit na salita ang sabihin sakin, ay tinitiis ko, hindi ibig sabihin yun na hindi ako nasasaktan. Hindi ko na napigilan. Pamatak ang luha ko, pero hindi ko inalis ang tingin kay Darius. His gaze softened, nawala lahat ng bakas ng galit, at iritasyon na kanina lamang ay naroon. Napailing-iling ako, ayaw nang magpatuloy. Akala ko ay ayos na ako. Akala ko iinom lang ako ng alak at wala na rin ito, pero panandalian lang ang lahat. Dahil kapag mag-isa na lamang ulit ako, at walang alak, naaalala ko pa rin kung paano nila kinuwestiyon kung paano ako magmahal. And it's a punch in the gut. Because how can someone hurt you, like they know everything about you? Inuto mo lang ako, Darius, maybe you were just bored, and I'm the easiest to play. Hindi mo kailangang mag-effort para makuha. Madaling-madali lang, di ba? Iyon ako sayo. Ayaw mo lang aminin, dahil ayaw mong maging masama ang tingin mo sa sarili mo. Lumamig muli ang aking boses, at tingin sa kanya. Ngayon mo itanggi, Darius. Sinabi mo sakin, na hindi ka pa magpapakasal, pero hindi mo matanggihan si Kemi, dahil tinutulak siya sayo ng mga magulang mo. Sinabi mo na gusto mo ako, pero magkaiba ang gusto sa mahal, Darius. You know that better than me. Monica, napailing-iling ako, mapait na ngumiti. Ang sabi mo, papakasalan mo ako, pero hindi mo man lang masabi sa kanila ang mayroon tayo. Nakakahiya ba akong maging girlfriend? Mahina ngunit puno ng emosyon kong tanong. Lalo siyang napatitig sakin. Nangunot ang noo, at panay ang paglunok. You know it's not easy, Monica. And it will never be easy, pagsasabi ko sa totoo. Kahit anong gawin mo, o kahit anong gawin ko, hindi kailanman magiging madali. Napaiwas siya ng tingin. I nodded slightly, tuloy-tuloy ang pagkahulog ng luha sa aking pisngi. Masyado kang duwag, Darius, iyon ang pinagkaiba natin. Dahil ako, kaya kitang ipaglaban kahit kanino. Kahit kanino, Darius. Usual ko na ikinatitig niya sakin. I smiled bitterly, pain hitting me harder this time. I will never be embarrassed. Kaya kong tiisin ang sasabihin ng iba, dahil hindi naman sila mahalaga. I can endure, I can take words from other people, who know nothing about US. I can get hurt over and over again pero, di mo makikita na susuko ako, hanggat hindi ako nauubos. Ganoon ako magmahal. At ganoon ako magmamahal, kahit ibang lalaki pa ang minahal ko. Kahit hindi si Darius, because this is who I am. Pero ngayon, Darius. Naubos na ako, nang hihina kong sabi. Pagod na ako. Hindi lang dito, kundi sa lahat. I'm tired of trying to prove to people that I am not what they made me. The woman that they think of me. Pagod na akong magbago para magustuhan. Natigilan si Darius sa sinabi ko, at alam ko na uunawaan niya ang ibig kong sabihin. I changed myself for you, Darius, tried to fit in your world so hard. Noon pa man, lalong pamatak ang luha ko. I changed the way I dress, the way I look, the way I speak. I changed my habits. Kahit iyong mga libangan ko, binitawan ko, kasi gusto ko maging disente para sa'yo. Kinagat ko ang labi ko, para pigilan ang lalong kumakawalang sakit sa dibdib ko. Kahit iyong mga kinakaibigan ko ay pinili ko, pati mga lumalapit sakin hindi ko pinansin. Lahat ng yun para maging deserving sa'yo. Monica, hindi ko isusumbong sa iyo ang ginawa ni Kemi. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Pero kilala ko ang sarili ko, Darius. Sapat na siguro, yun. Hindi na siya nakapagsalita. He was just listening to me, and even when he wanted to speak, I knew it's hard to find the right words. So, go on, Darius. Be with Kemi. Wala na akong pakialam. Gawin niyo ang gusto niyo, at gagawin ko ang gusto ko. Huwag niyo lang akong pakikialaman, dahil hindi ko na alam kung ano ang magagawa ko sa susunod. Marahan ngunit makahulog ang sabi ko. As long as any of you don't pull tricks on me, I think we both can manage. Babalik na sana ako sa loob ng aking sasakyan, pero nagsalita si Darius.
Did Kemi say that we'll get married? Mahina niyang sabi. Iyon ba ang sinabi niya? Bakit hindi mo siya tanungin? Mapait akong ngumiti. Asked her, dahil kapag ako ang sumagot ng mga tanong mong iyan, magmumukha na naman akong masama. Sumbungera, naghahanap ng kakampi, o baka baliktarin ako't sabihin ako naman ngayon ang nang-uutos sa'yo. Why don't you ask her, at tanungin mo kung totoo na sinaktan ko siya? Huling sabi ko, at binuksan na ang pinto ng aking sasakyan. But Darius spoke again in a pained voice. I don't need that. Natigilan ako dahil doon. Hindi ko kailangang magtanong, para malaman kung ginawa mo yun o hindi, matamang sabi niya't makahulugan. And I never fooled you, Monica. You know that. Akala ko ay nasabi ko na ang pinakamabibigat kong salita, kaya hindi ko alam, kung bakit pero nang sabihin niya iyon, napagtanto kong may mas mabigat pa akong dinadala sa aking isipan at puso. How will I know that? Hinarap ko siyang muli at mariing tiningnan. Kasabay niyo ng bawat patak ng ulan, na ni hindi namin alintana, hanggat sa unti-unti itong bumasa sa mga suot namin. Alam mo ba kung ano ang epekto ng nangyari, Darius? Nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Pakiramdam ko lahat ng iniisip, nararamdaman, at ginagawa ko ay mali, dahil sino nga ba naman ako? Isang spoiled brat, na walang alam kundi magrebelde, kapag nagkakandalo ko na ang lahat. How can you say that I fooled you, then? Nasasaktan niyang sinabi. Pumikit ako ng mariin, torn between entering my car to live, and to finally end and clear things with Darius. You fooled me, Darius. You fooled me. Tila pagdidiin ko roon. Pinapaniwala mo ako, na may pag-asa ako sa'yo. Hinayaan mo akong lumapit-lapit, hindi dahil nagugustuhan o mahal mo ako, you just did that kasi wala kang choice, and because you are Mr. Perfect, Mr. Never Disappoints, and Mr. Prim and Proper, hindi mo matanggihan ang pabor ni Dad na pabantayan ako. Sunod-sunod kong sabi, humakbang ako palapit sa kanya, para mas lalo niyang maintindihan, kung paano niya ako pinaglaruan. At tinuruan mo akong makipag-make out sa'yo, para may libangan ka, di ba? Pero kapag nandyan na si Kemi, sa kanya ka na. At kaya pala ayaw mong gawin natin iyon, dahil magagawa mo naman sa iba. You always play safe, Darius. Ayaw mong may mangyari sa atin, dahil takot ka sa commitment, takot ka na kapag nagkaipitan ang lahat, masira ang pangalan mo. That proves na hindi mo ako kayang ipaglaban kahit ano, kahit kay Dad, o kahit sa mga magulang mo. Gumalaw ang kanyang panga sa mga sinabi ko. Intense emotions filled his eyes. Is that what she made you think? Mariin niyang tanong, na tila hinahanap ang punot dulo ng lahat ng ito. Lalong sumidhi ang nararamdaman ko. Galit na galit ako sa kanilang dalawa ni Kemi. Parehas lang sila, pare-parehas lang sila. They looked down on me. They played my emotions like I'm some type of experiment. Oo, at huwag mo nang itanggi na pinatuloy mo siya sa kondo mo sa Maynila. Don't you dare fool me again. Mariing sabi ko, nagtama ang paningin namin. Hindi niya nasagot iyon, kahit alam niyang hinihintay ko ang sagot. Lalo akong nanghina, at napahawak na lamang sa aking noo. So, it's true. Doon nga, napahinga ako ng malalim, na tila naubusan ako ng hangin. Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya, at hindi ko na namalayan ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga luha ko. Damn you, Darius. Humihikbing sabi ko, at halos itulak ko siya. Pinaghahampas ko ang kanyang dibdib. Akala ko kaya kung marinig na malaman iyong totoo, kasi alam ko naman na, hindi na ako magugulat, pero ngayon, napatunayan kong hindi ko kayang malaman ng harap-harapan. Napakagago mo, sigaw ko sa kanya. Monica, he called. Hinawakan ni Darius ang pulsuhan ko, pero hindi ako nagpapigil. I pushed and punched him. Paulit-ulit, baka sakaling maramdaman niya ang nararamdaman ko ngayon. Niyakap niya ako at sinalo, hanggang sa dumausdas na lang ako sa kanya dahil sa panghihina at pagiyak. Napakagago mo. I cried. The rain poured hard yet it cannot compare to the storm I'm having inside. Monica, please, walang nangyari. Maniwala ka sakin, napapaos ni Darius na bulong, habang hinuhuli ang pulsuhan kong walang tigil sa paghampas, at tulak sa kanya. Pero para akong walang narinig. May nangyari sa inyo.
Yung totoo, Darius. Paano mo nagawa yun? Pagtapos ng lahat-lahat, ito lang ang gagawin mo. Humihikbi kong tanong. Paano naman ako, Darius? Di mo ba ako inisip? Hindi ba ako mahalaga sa'yo? Umiiyak kong tanong, habang walang tigil sa pagtulak at pagpiglas sa mga hawak niya, kahit nanghihina na. Yes, she slept in my place, pero walang nangyari sa amin, Monica. Hindi ko magagawa, yun, paliwanag niyang nakikiusap, pero tinulak ko siya, at inalis ang yakap niya sakin. Paano pa ako maniniwala sa'yo? Sirang-sira na ang tiwala ko, Darius. Hindi ko na alam kung sino sa inyo ang totoo, at kung sino ang hindi. Hindi ko na alam. I shouted. Pumiglas ako at tinulak ko siya. Sa nanlalabong mga mata, at basang-basa na anyo, binalikan ko ang kotse ko, para makaalis na. Ayaw ko na siyang makita kahit kailan. Monica, sinubukan ni Darius akong yakapin, pero kumalas ako, at sumakay na sa loob. Bitawan mo ako. Kahit nanginginig, ay pilit kong hinawakan ang manibela. Kung paano ako nakapagmaneho palayo, ay hindi ko na alam. Napuno ng hagulgol ko ang sasakyan, habang panay ang pala sa mga luha sa aking pisngi, habang parang dinudurog bawat parte ng aking puso, desididong huwag lumingon anumang mangyari. I hate you, Darius. I hate you, and from this day on, I'm so over you. And I promise that you will regret even laying your hand on me. Monica, bakit umalis ka na lang bigla kagabi? Dumaan ako sa inyo, hindi ka naman daw umuwi sa inyo. At wala na pala sa inyo ang daddy mo, sabi ni Gideon, habang sinusundan ako rito sa library. Hindi ako sumagot, walang emosyong pinagkukuha ang mga librong kailangan ko. Bawat galaw ko'y sinusundan ako ni Gideon. Sabi mo pinatawag ka ng daddy mo, pero wala na pala si Don Agaton dito sa El Amadeo, may pait niyang dagdag, tila tinatanong kung bakit nagsinungaling ako. I lied, Gideon. Pagod akong magpaliwanag, sabi ko at walang tingin-tingin siyang dinaanan, para abutin ang isa pang librong kailangan ko, pero bago ko pa iyon naabot, kinuha na ni Gideon. Napahinga ako ng malalim, walang gana. Bakit nagsinungaling ka? Sinong kasama mo? Tanong ni Gideon. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng inis. Kina Hazel ako tumuloy. Naabutan ako ng ulan sa daan, nagtitimpi kong paliwanag. Napailing-iling naman si Gideon. O baka naman kasama mo na naman yang si Darius. Iyong escudero. Alam ng lahat na may gusto ka riyan. Hanggang ngayon gusto mo pa rin, yan. Nangunot ang aking noo. Palm 8 bawat sulok ng aking ekspresyon. Ayaw ko nang marinig ang pangalan na yan, Gideon. At nandito ako para mag-aral, hindi para intindihin, ang kahit anong ibang bagay, naiinis kong sabi. Lalo tuloy siyang nairita, at tila nagtitimpilang din na sumabog. Monica, ako ang boyfriend mo. Bakit puro na lang si Darius? Tayo na, pero si Darius pa rin ang gusto mo. Mahal mo ba, yan? Ikakasal na iyan, Monica. Pagdiriin ni Gideon. Ang bilis kumalat ng balita, that Darius Escudero's getting married. Kilala siya sa Amadeo College, dahil stockholder ang mga Escudero sa paaralang ito, at isa sila sa mga nagpalago nito. Bukod pa roon, kilala ng buong El Amadeo ang mga Escudero. Alam kong mayaman ka, at mayaman din ang lalaking, yun, Monica, pero hindi ka papatulan ng lalaking, yun, mariing sabi ni Gideon. Umangat ang tingin ko sa kanya, natitigilan sa mga pananalita niya ngayon. Pero tila sumasabog siya sa matinding selos. Alam ng lahat na crush mo ang lalaking, yan, tapos iba ang boyfriend mo. Hindi magandang tingnan, Monica, kaya layuan mo si Darius, pwede ba? Huwag kang magsalita sa isang bagay na hindi mo alam, Gideon. Matagal na akong tumayo, nagsisimulang umahan ang iritasyon sakin. Noong sinagot kita, tinigilan ko na ang lalaking sinasabi mo. Huwag mo akong pagsalitaan, na parang pinagsasabay ko kayo. Unless iyon din ang tingin mo sakin. Malandi rin. Shit. Ano pa? Sunod-sunod ang tanong ko, pero bawat salita, hindi na ako naaapektuhan. Wala na akong pakialam. Tapos na ako. Sa kanila, kinuha ko sa kanya ang libro, at naupo sa isang mesa. Nilatag ko ang mga gamit ko roon para makapag-aral. This is the only time I can distract myself,
Tuwing nagiging busy ako, at wala akong oras na mag-isip. Dahil baka kapag nag-isip pa ako, hindi ko na alam kung saan pa ako pupulutin sa mga sandaling ito. Hindi ako tinantanan ni Gideon. Ang nakakuyong na kamay ay diniin niya sa table, tila pigil na ang galit niya. Noong isang araw pa nagsimula ang puro parinig niya, tungkol kay Darius nang malaman niya kina Aldrin, yung paghihintay ni Darius sa labas ng paaralan. Ngayon, di na siya nagpipigil na sabihin sa akin. Loko pala niyang Darius na, yan. Bakit ginugulo ka pa rin? Hindi ba niya alam na may boyfriend ka na? Hindi mo sinasabi. Ano, Monica, pinaglalaroan mo rin ako. I sighed heavily. Nilabas ko ang ballpen ko, at nag-flip sa pages, pero senaryo iyon ni Gideon. O baka gusto mo rin na lagi kang sinusundo, at pinupuntahan dito, ha? Tanong niya sa mariing tinig. Anong problema mo, Gideon? Wala akong ginagawang masama. Sinabi ko na, kina Hazel ako tumuloy kagabi, at naabutan ako ng ulan. Wala akong hinalikan, wala akong nilandi, okay na ba? Mapait kong sagot, pero may nakakitang nandito si Darius. Na nasa parking space kayo, pagtataas niya ng boses. Lahat ng estudyante sa library ay napatingin. Nakaagaw iyon ng atensyon, na pati librarian ay matalim ang tingin at nakasimangot. Silence in the library, istriktong sabi ng librarian. Hindi pa rin natinag si Gideon. Naupo siya sa tapat ko. Anong ginawa niyo, Monica? Kay Hazel ka tumuloy, o kasama mo si Darius? Ang lakas ng ulan kagabi, tapos lalaki ang kasama mo. Sinong boyfriend ang matutuwa roon? Huminga ulit ako ng malalim. Sobrang bigat ng pakiramdam ko, at dinadagdagan niya lamang iyon. Sinabi ko na, Gideon. Wala akong ginawang masama. Oo, nag-usap kami ni Darius, pero nag-usap lang kami. Nag-away, nagsagutan, hindi kami naghalikan. Okay na ba? Can I study now? Mariin kong tanong, at malamig siyang tiningnan. Walang ginawa. Imposible. Matagal mo nang gusto ang lalaking iyan, kaya imposible na walang mangyari, kapag kayong dalawa lang. Sumama ka talaga siguro sa kanya. Umulan at halos bumagyo. Saan ka tumuloy? Sa bahay niya. Nag-hotel kayong dalawa. O baka naman ano? Walang emosyon kung tanong. Baka ano, Gideon? Sige, sabihin mo. Bakas ang matinding galit sa kanya, at alam ko na kahit anong paliwanag ko, hindi niya paniniwalaan. Bakit, Monica? Anong ipapanakot mo, makikipaghiwalay ka? May ipapalit ka na ulit sakin? May nakilala kang bago? O bumalik ka talaga kay Darius? Nagpauto ka na naman sa gagong iyon, ginagago ka na nga lang yun, di ba? Galit na galit niyang tanong. Halos di ko na makilala si Gideon. Ang bilis magbago ng ugali niya, at nahihirapan na ako, ilang araw pa lang kami, ganito na wala siyang ibang bukang bibig, kundi saan ako pumunta, sinong kasama ko, at kung ano-ano pa. Dahil sa lakas ng kanyang boses, tumingin na naman ang mga nag-aaral na estudyante na naaabala. Ako na ang nahihiya, kaya dinampot ko na ang mga gamit ko, para sana umalis na lang pero hinawakan ni Gideon ang pulsuhan ko. Saan ka pupunta? Ano? Maghihiwalay na tayo. Ex mo na rin ako. Nadagdag na ako sa koleksyon ng isang Monica Pimentel. Ganoon ba, ha? Punong-puno ng galit, at sarcasm na tanong niya. Second warning, lumabas na kayo. Sa labas kayo mag-away, nagagalit ng sabi ng librarian. Sorry po, sambit ko, at dali-dali nang binalik ang mga libro, para umalis na lamang, pero hinayla ako ni Gideon paupo. Nasaktan ang pulsuhan ko sa ginawa niya. Sagutin mo ako, Monica. Ano ba, Gideon? Huwag kang mag-eskandalo rito, pwede ba? Mariing sambit ko, at binawi ang kamay ko. Wala ngang nangyari, di ba? Mapait kong sagot. Tumayo siya at tinulak ang mesa. Lumikha iyon ng ingay, at natamba ang tumbler na nakapatong doon, kaya bumagsak sa lapag. Pati ako ay napaigtad at nagulat ako sa ginawa niya. Mag-usap tayo mamaya. Subukan mong umuwi pagkatapos ng klase, Monica. Banta niya, at mariin akong tiningnan, bago tuloy-tuloy na lumabas sa library, at walang pakialam na binagsak ang pinto. Naiwan akong tinitingnan ng mga estudyante. Hiyang-hiya ako sa nangyari, at halatang sesabog na sa matinding galit ang librarian.
Agad akong humingi ng pasensya, pati na rin sa mga nag-ambala. Pagtapos ay sumunod na rin ako palabas ng library. Kung gaano kabait ang unang pinakita ni Gideon, ganoon naman katindi siyang magalit. Palaging selos kay Darius ang rason, dahil alam niya rin na noong birthday ko, ay nakasama ko si Darius. At naabutan niya pa ang mga sandali na suot ko pa ang kwintas na bigay ni Darius. Hindi pa naman kami ng sandaling iyon, kaya hindi ko maintindihan, kung bakit kailangan kong magtiis sa pagsumbat niya sa bagay na iyon. Ni hindi siya naniniwala na wala ngang nangyari sa amin ni Darius. Ang sabi niya ay imposible, dahil lalaki si Darius at babae ako, at may gusto ako roon. Monica, kapag babae ang may gusto sa lalaki, imposibleng walang mangyari, lalo na kung kayong dalawa lang. Dahil kaming mga lalaki, kahit hindi namin gusto ang babae, basta kapag pinagbigyan kami, at pinakitaan ng motibo, imposibleng hindi namin gagawin. Nakahain na at binibigay na, hindi pa namin papatusin. Imposible. Ano iyon, Santo? Wala nang ganong lalaki, Monica. Iyon ang sabi ni Gideon. Kahit pagod na ako, naghintay ako kay Gideon. Pero halos 2 oras na ang lumilipas na nasa bench ako, hindi pa siya dumarating. Kahit ayaw na ayaw kong nagte-text, ay ginawa ko para tanungin kung nasaan na siya. Tambak na ako sa gawain. Ni hindi ko na magawa ng maayos ang responsibilidad ko sa hotel. Pati iyon hindi ko na kayang bigyan ng tamang focus, kaya binalik ko na rin ang posisyon. I am no longer the acting president of the hotel. Sumang-ayon na rin ako. Ayaw ko rin naman na maapektuhan ng hotel, dahil sa mga nangyayari sa buhay ko. Ganoon na lang ang malalim kong paghinga, nang ma-receive ang reply ni Gideon sa aking text. Maghintay ka, naglalaro pa kami, patapos na ito. Kanina pa ako naghihintay. Magdadalawang oras na. Bukas na tayo mag-usap. Ibabalik ko na sana ang phone ko pero may reply siya agad. Baka naman dahil nandyan ulit si Darius. Magkikita ulit kayo. Magmamakalove ulit kayo. Napakurap ako sa kanyang text. Nang inag ang mga kamay ko sa galit. Hindi na ako nag-reply pa, at sa mabigat na pasan sa dibdib, ay pinili kong lunukan ang pagod, sakit, at awa na nararamdaman ko sa sarili ko. Hindi na ako umuwi sa mansyon. Kina Hazel ulit ako dumiretso. Kapag nasa mansyon ako at mag-isa lang, lalo kong napapabayaan ang sarili ko. Lalo akong nag-iisip, at wala nang ginawa kundi ang umiyak, at isipin ang nangyayari sa buhay ko. Pagsalubong pa lang sa akin ni Hazel, ay hindi ko na talaga kaya. Niyakap ko na siya at umiyak sa kanya. Monica, naaawang tawag ni Hazel at inalo ako. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nagkaayos na kami ni Hazel. Mabuti na lang, dahil hindi ko na alam ang gagawin ko, kung pati siya ay tuluyang mawawala. Hazel, pagod na ako, sambit ko habang umiiyak sa kanya, at nakatingin sa kawalan. Pumikit ako ng mariin. Hinaplos ni Hazel ang pisngi ko, at sinandal ako sa kanyang balikat. Hindi niya na ako tinanong kung anong dahilan ng pag-iyak ko ng sandaling iyon. Basta'y sinamahan niya ako, hanggang sa makatulog na ulit ako. Ganoon ang nangyari. Kina Hazel na ako tumutuloy. Mabuti na lamang, at napakabuti ni na Mang Ador at Ate Sita. Hinayaan nila ako na tumuloy sa bahay nila, at nasa kwarto ni Hazel. Pinagluluto pa ako ni Ate Sita, kapag nakikitang hindi na naman ako kumakain. Ayaw kong maging pabigat, kaya tumutulong na rin ako sa gawaing bahay sa kanila. Ang dami ko tuloy natutunan lalo. Natuto akong maghugas ng pinggan, magwalas, magalis ng agiw, at iba pang gawaing bahay, kahit sinasabi nilang hindi ko naman kailangang gawin. Naghiwalay na rin kami ni Gideon. Sinabi ko sa kanya, na hindi ko na kayang pagsabayin lahat ng nangyayari. Wala na akong pakialam kung masama rin ang tingin niya sa akin, at kung tingin niya ay dinagdag ko lamang din siya sa koleksyon ko. Basta alam kong sinubukan ko siyang intindihin, pero siya mismo ang nagbigay ng rason, para tapusin na. Sa simula pa lang naman, ay mali rin na sinagot ko pa siya, gayong wala naman akong nararamdaman para sa kanya. Nakikipag-ayos pa rin siya sa akin. Nagpalit na naman ako ng number, para hindi na makareceive ng texts mula sa kanya, na walang laman kundi puro negatibo, lalo lang gumugulo sa magulo ko ng isipan.
Unti-unti na akong nagiging maayos, kinakaya ko na ulit pumasok at makasabay sa klase hanggang isang araw, sinalubong ako ni Migs, na tila may ipaparating na balita. Iba ang mga tingin na ginagawad sakin, pagpasok ko pa lang sa campus, kahit, yung mga estudyante, na hindi ko naman close. Parang may pinag-uusapan silang lahat na hindi ko maintindihan. Pagdating ko sa roundstone bench, binaba ko ang bag ko, habang nagtatanong na tiningnan ang mga kaklase at kaibigan ko. Tahimik sila, nagsisikuhan, at tila nagtatalo kung sinong magsasabi. Anong mayroon? Kalmado ko pang tanong, pero nagsisimula na akong kabahan. Monica, si Aldrin. May kumakalat na usap-usapan. Napakurap ako. What does that have to do with me? Totoo ba, Monica? Ikaw ang third party kina Darius Escudero, at iyong si Kemi Hermosa. Kabit ka ni Darius? Tanong ng isang babae. Sinubukan pa iyon na pigilan ni Migs, pero hindi na naawat. Sina Aldrin at Migs ang umapila. Anong kabit? Hindi naman sila kasal. At imposible, hindi magagawa ni Monica yan. Maraming may galit kay Monica. Baka binaliktad siya. Ginawa ng kwento. Baka ang Kemi na yan ang obsessed kay Darius Escudero. Diba, Monica? Panipik. Halos manlamig ako, walang nasagot sa mga tanong na iyon. Akala ko ay mahihirapan pa akong alamin, kung sinong may pakanan ng pinag-uusapan tungkol sa akin, pero automatikong nasagot ang tanong ko, noong makatanggap ng mensahe mula kay Dad, na sinasabing bibiyahe kami pa Maynila, dahil sa imbitasyon ng mga Escudero. Iisang tao lang ang maaaring nagpakalat yun, at sigurado ako. Dahil doon, tila nas agad ng todo ang pasensya ko. The coldness I was bearing was too much to handle. And when I reached my limit, hinding-hindi na ako nagdalawang isip pa. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.